Hallelujah. So, before ako makaakyat dito, grabe, day one pa lang ng sambang gabi, grabe prayer ko. Sabi ko, Lord, one day makaakyat din ako dito. Na, grabe, every time na may nagte-testimony, sabi ko, Lord, lagi yung dinideclare, susunod na ako dito. Susunod na ako dito. And grabe si Lord, kanina tinapa ko ni kay Lucy. Sabi, Mark, testify ka mamaya. Sabi ko, sobrang saya ng heart ko. Sabi ko, Lord, sobrang excited ako i-share yung work, kung paano ka nag-work sa life mo, sa life ko. And sa mga hindi nakakilala sa akin, ako nga pala si Mark Lawrence Baguio, 18 years old. And nag-first time ako noong April 7, bali 8 months na ako dito sa Raining Light, 8 months na ako sumusunod kay Lord. And yung 8 months na yon, gusto ko i-share yung bago ko makilala si Lord. Before ko makilala si Lord, yung buhay ko dati, grabe, napakalala. Hindi ko may kwento. Alipin ako ng kasalanan, alipin ako ng mundo, na grabe, maaga pa lang, murang edad ko, namulat na ako sa kalsada, na maaga ako natuto mag-inom, magsugal, lahat ng bisyo na try ko na. Hinahanap ko yung kasiyahan sa kalsada. Di ko kasi makita sa family ko dati yung kasiyahan. Kasi yung family ko, sobrang gulo, laging sigawan, laging away, nag-aaway, sakitan. Kaya pinili ko sa kalsada hanapin yung saya. And doon ako nilaspag ng mundo. Doon ginamit ako ng mundo. And naging alipin din ako ng pera. Ang dami kong trabaho na pasukan. Doon, lahat ng kita ko, lahat ng kinikita ko, di ko nabibigay sa magulang ko. Lahat sa bisyo ko, sa sugal, sa alak, sa marijuana, lahat na try ko. Batang edad na tinaray ko lahat kasi gusto ko makita yung saya. Kala ko kasi yun na yung life. And dyan, hirap, dati ako, napaka-religious kong tao. Hirap na hirap ako i-invite ng kuya ko. Yan, lahat ng procession, present ako dyan. So lahat, nakikipagsiksikan, nakikipagtulakan ako. And yung kapatid ko dati, hirap na ako i-invite. Kahit pilit na pilit sa akin, ang laging bukang bibig ko lang sa akin, bukang bibig ko lang sa kanya na wala akong mangyayari sa church na yan. Di ako magkakapera sa church na yan, bakit ako sasama dyan? And yun lagi sinasabi ko sa kapatid ko, na si Renz yung kapatid ko. So doon, sabi pa nga sa akin ni Renz one time, sabi, bibigyan kita 500, umupo ka lang sa church. Doon napaisip talaga ako kasi syempre 500 yun. So, pero di pa rin ako nagpatinag. Sabi ko, di ako pupunta dyan. Kasi ayoko sa mga ganyan, ayoko sa church na yan. And one day, na-invite ako ng pinsan ko. Sakto, wala akong ginagawa. Kaya nung in-invite ako, di ako makatanggi kasi wala nga akong ginagawa. So doon, tinaray ko. Sabi ko, pumunta ako sa church and wild side nun. So dito, na-meet ko si Kay Lucy. Dito si Kay Lucy, nagtatakbuhan pa kami dito. Nakikipaghabulan ako kay Kuya Paul, kay Kay Lucy kasi ang kukulit nila. Lagi akong kinakausap, ako ng ganun. And fast forward, doon, nakilala ko si Kay Lucy. Pinaliwanag, binonverse ako, kinonso ako, and pinaliwanag sa akin yung life. And dami ko naging realization, and doon ako nagkaroon ng decision na sabi ko, what if sumunod daw kay Lord? And try ko lang first and last ko na kung hindi okay. So doon, tinodo ko, sumunod daw kay Lord, and yung decision ko na yun, yung pinakamagandang decision na nangyari sa buong buhay ko. And yung decision na yun, and doon tinodo ko kay Lord, and doon ko na-receive yung word na sinabi sa akin ni Lord sa Deuteronomy 28:2 na sabi, all this blessing will come on you and accompany you if you obey the Lord your God. And doon yung na-receive ko to, sabi ko, Lord, ito yung word na titindigan ko. Lord, ito yung word na paniniwalaan ko. Sabi ko, and doon, di siya madali. Ang daming sinuko, ang daming iniwan, ang daming kinalimutan, daming sacrifices, challenges, and persecution, temptation. Pero doon, mas lalo akong tinatagan. Mas lalo akong tinodo kay Lord yung buhay ko. Sabi ko, Lord, tutuloy ko to. And doon, mas lalo nagpabida si Lord sa life ko. All aspect ng life ko, biniles ni Lord. Pagdating sa family ko, doon yung dating hinahanap ko sa labas yung kasiyahan. Doon ko lang pala matatagpuan sa family ko, sa first ministry ko. Yung family ko dating sigawan, sakitan. Ngayon, kami ni nagiging model sa ibang family. And kami na rin yung mga nagtutulungan. And lahat kami nagsiserve na rin kay Lord. And pagdating sa ministry ko, grabe si Lord, nagpabida talaga sa ministry ko. Nasabi ko, Lord, dati di ko matulungan yung sarili ko. Lord, dati hirap na hirap akong tulungan yung sarili ko. Pero Lord, di ko alam gagamitin mo pala ako para tumulong sa mga tao. Sabi ko, Lord, never in my mind na pagkakatiwalaan mo ko ng mga ganitong tao. And yung mga taong yan, mga katuwang ko, may mga open cell na sila, yung family nila, nai-invite na rin. And kanina, yan, may Christmas party kami sa BRCC. Sabi ko, Lord, dati di ako makatin sa Christmas party kasi wala akong pera. Pero ngayon kami na nagpapa-Christmas party. Sabi ko, Lord, grabe ka sa buhay ko.
And grabe, and dati inalipin ako ng pera, ng trabaho, lahat ng kita ko sa bisyo ko napupunta. Di ako marunong magbigay sa magulang ko, pero ngayon natuto ako mag-honor. And sobrang sarap sa feeling, and sobrang saya din ng nanay ko lagi. So, yun. So, sobrang sarap sa heart na nakapag-honor sa parents ko. Hindi na sa parents ko, ganun din sa spiritual parents ko na natuto ko mag-honor, na wala talaga yung love of money sa heart ko. And lahat yun, di yun mangyayari kung walang word ni Lord and walang vision. Noong June 9, 2025, doon ko na-receive yung word ni Lord sa Deuteronomy 28:2. And sabi ko, Lord, titindigan ko to. And doon din pinakita sa akin ni Lord yung vision. Kaya yung araw din yung sinulat ko, pinakita ko sa Lord, magmamanifesto sa akin June 9. And sabi ko, grabe si Lord. Basta tindigan mo lang, basta tinodo mo lang yung sinasabi ni Pastor na all out giving, all out serving, all out obedience. Tinodo ko lang kay Lord. And grabe si Lord na kumikilos sa life ko. Si Lord na nagpapabida sa life ko. And doon, grabe si Lord sa buhay ng family ko. And ngayon, nagmamanifest na lahat. Nagmamanifest na, and sobrang excited pa ako sa darating, kasi sa darating na 2026, kasi alam ko, nagsisimula pa lang si Lord sa life ko. And this February, makakasama na ako sa Butuan by the grace of God. So yun, grabe si Lord na magkaroon ka lang talaga ng word and vision. Meron ka talagang speed and acceleration. Yun lamang po. To God be the highest glory. Hello, family! Ayan, ako po si Divine Grace Pahotina, Primary 1 Purpurina, Pastor Lito and Pastora Tess, and network leader ko si Ate Des. Ayan, noon, ang buhay ko na wala kay Kristo ay puno ng kasalanan. Kahit na bata pa ako, ng mga panahong yon, may mga bagay akong nagawa na hindi dapat ginagawa ng isang katulad ko. Pasaway ako sa magulang ko, palamura, sobrang tamad, walang pagmamahal sa iba. Yung sobrang plastic ba, kahit kapag nakatalikod ka na, marami na akong sasabihin masama tungkol sa'yo. Ganun akong tao, pero noon yon. Noong nagbago ako, noong February 2025, nakabalik ako sa Raining Light. Pero dito na sa home. Na-invite ako ng cousin ko, and then yung nag-first time ulit ako. At nung nag-altar call na, lumapit ako, tapos nagdasal. Pero that time, wala akong makitang vision ni Lord. Pero naniwala ako na, Lord, may gagawin ka sa life ko, sa life ng family ko, at ayun yung pinangkapitan ko. Then after Sunday, ayan, nag-start yung pagkakonsa sa akin. Nakilala ko si Ate Joy, nakilala ko yung team. And after no, nag-try ako mag-invite ng mga friends ko. And ayun, masaya lang naman ako sa ginagawa ko, pero alam ko hindi pa ako fully surrender kay Lord. Meron pa akong aspect ng life na hindi pa binibigay sa Kanya. Then April 2025, the night after my graduation, nag-start ako ng HO. Then, naging partner ako ni Ate Joy. Wala akong experience sa lahat, pero pinagkatiwalaan ako ng CEO ko. Meron siyang potential na nakita sa akin. And glory to God, dahil hanggang ngayon, yung dating walang alam sa HO, ngayon may mga skills ng nalalaman, and nagagamit ko siya para sa pag-expand ng kingdom ni Lord. And then the same month, nakasali ako sa batch ng Life Plus. And that time, totoo pala na life is a battle. Ayan, so Life Plus Party yan, na-invite ko yung ilang mga friends ko. And then doon, sa encounter, na nag-fully surrender ako kay Lord. Doon ko napatawad yung sarili ko, pati yung mga taong nakasakit sa akin noon. And nung after ng tayo, nakagraduate ako ng Life Plus, at isa ako sa mga first batch na nakapag-baptize sa beach. Ayan, sobrang saya ng heart ko kasi grabe yung ginagawa ni Lord na sobrang bilis. Like, February ako nag-start, tapos April, graduate agad ng Life Plus sa beach pa. And then, nadun ako nangako kay Lord na, Lord, mamumuhay ako sa word mo, na mag-start ako mag-follow sa'yo fully. And then after nun, ayan, dahil naka-attend sa mga process, sa mga events, natuto ako mag-one verse, natuto ako mag-share ng life ko na hindi ko yung nagagawa dati kasi nahihiya nga ako. And ayan, pero nanaig yung heart ko na mag-share kasi alam ko na si Lord may ginawa siya sa life ko. And yung ginawa niya sa life ko, dapat i-share ko yun sa iba. And then, this year talaga, grabe yung pagtatest ng faith ko na
sa family ko, maraming nangyari, na-persecute ako, pero di ako nagpatinag. Kasi alam ko na yung mga bagay na ginagawa ko, para kay Lord yon, hindi para sa akin yon. And then, ayun, hanggang sa nadala yung kapatid ko dito, nag-church, na-invite siya ng friend niya. Di man ako yung naging way, pero thankful ako sa taong yon kasi dahil sa kanya, nakakilala yung kapatid ko. Ayan, nandyan siya sa gilid. Then, bukod doon, nakapasok din siya sa HO, partner siya ngayon ni Kuya Lucy Mark, and sobrang grateful lang ako kasi di lang ako nag-iisa. Dalawa na kami ng kapatid ko na nagka-try na mag-win sa family namin. Ayan. Then praying next year na buong family na kami magsaserve kay Lord. And bukod doon, nagkaroon ako ng privilege na maging isa sa primary ni Ate Des. And nakapag-open cell din ako. Grabe, thank you Lord talaga. And binigyan ako ng heart ni Lord sa mga taong yon kasi yun yung pinaramdam ng leader ko, ng mga pastor, yun yung naging inspiration ko para mag-serve din sa ibang tao. And binabalik ko lang yung love and care na naramdaman ko dito sa church. And sobrang grateful lang din sa HO kasi dahil doon nakaka-attend na ako ng mga events, kagaya ng camp prep, nung mentoring, and ng national conference. Grateful talaga ako kay Lord. And now, nagpatuloy sa pag-share ng word sa glory ni Lord kasi alam ko yun yung purpose ko. And dahil sa life na binago niya, dapat i-share ko rin yan sa iba. And at alam ko na marami pa siyang gagawin, hindi lang sa life ko, kundi sa family namin. Nakikita ko yun. Small miracles yun, pero sobrang laki ng epekto nyo sa life ko and sa life ng family na meron ako. Ayan, sabi nga sa Proverbs 3, verse 5 to 6, trust in the Lord with all of your heart and lean not on your understanding. In all your ways, submit to Him, and He will make your path straight. Totoo nga na talagang kapag nag-submit tayo kay Lord, yung path na malabo para sa atin, gagawin niyang malinaw yon. And hindi niya tayo papabayaan. Magniwala lang talaga tayo sa Kanya. Ayan. Alam ko na marami pa siyang gagawin and patuloy pa rin niya ako din in-develop. And next year, lahat ng nasa Book of Dreams ko, mangyayari yon. Hindi ko man nakikita, hindi pa naririnig ng tenga ko, pero alam kong gagawin ni Lord yon. And sobrang grateful talaga ako sa church and sobrang grateful kay Lord kasi nakilala ko siya. Sobrang bilis man nung nangyari, pero alam ko na mas marami pa next year. And kung nagawa yun ni Lord sa life ko, magagawa rin niyo sa life nyo. Maniwala lang kayo at magpasubmit lang tayo sa Kanya. Yun lamang po't maraming salamat. Merry Christmas! Batiin mo naman yung katabi mo, Merry Christmas with full smile sa face mo. Grabe no, sobrang, if you're going to go back, parang nung nakaraan lang yung last na sambang gabi natin. Tama ba? Parang nung time na yon, kung i-imagine mo, nung time na yon, nandyan yung stage. Wala tayong LED wall. Walang ganyan. Nare-recall nyo ba? Sino yung nandun ng last na sambang gabi? Nare-recall nyo? Wala nang mga ganyan na high-end na gamit. Kaya dun pa lang, it's very visible na marami talaga tayong dapat ipagpasalamat kay Lord. Hindi lang dun sa mga bagay na ginawa niya sa church na meron tayo. Kasi ang church, eto, naniniwala tayo ng reigning light, this will be a glorious church. That's our portion. And yung mga tao dito will be a royal priest. Di ba yun yung sabi sa word ni Lord, na tayo yung mga nagsiserve kay Lord, hindi natin portion na maliit, hindi natin portion ng mahirap, hindi natin ang portion ng mabagal, ang portion natin mabilis. Ang portion natin yung mga bagay na magaganda. Kasi yun ang design ni Lord sa life natin. Kaya this night, it's our 12th night of miracle. I don't know, sino dito yung mga nakakumpleto ng 12 nights? Pwede ba taas yung kamay? Palakpakan naman natin sila. Pwede ba palakpakan natin yung mga nakakomplete ng 12 night? Naniniwala ako na you're not just going here to attend. You're coming here because you are expecting something. That God will do something in your life. Maybe it is so specific. Your prayer is so specific na, Lord, healing. Lord, breakthrough. Lord, disciples. Lord, clients. I don't know what is the desire of your heart, but I just know that our God is a miracle-working God.
Gagawa talaga si Lord ng miracle sa life natin. And right now, I want us to pray first. And this time, minsan kasi di ba pag nagpe-pray tayo, we're praying so much about the things we want. Yung talagang, Lord, ito yung gusto ko nun, gusto ko niyan. But this time, I want you to pray for the things na gusto ni Lord. Na Lord, whatever it is that you want in my life, that you want to see in my life, that you want me to do, and whatever it is na unexpected, iparanas mo sa buhay ko. Yung mga hindi ko na ine-expect, Lord, yun yung pagpe-pray natin ngayon. Come on, can we all stand and pray na with so much expectation in our hearts that God will really do it. Come on, let's pray. Lord, we thank you for this night. We thank you for this kind of opportunity that we are here. Lord, we know that nothing is an accident for you, O God. Ano man yung mga bagay na naranasan namin this 2025, ano man yung mga struggles, yung pains namin, we know that everything will work together for the good of those who love you. And Lord, we believe that our prayers laging nasa heart mo yan, O God. And Lord, we claim our portion. We claim our miracles. We claim the things that you want us that you want to see in our lives. Lord, we claim the unexpected. Yung mga bagay na mapapawaw kami. We believe, O God, that you will surprise us in the next few days of this year and next year. You will surprise us with amazing things, with new things. In Jesus' name, amen and amen. Pwede na po tayo ulit maupo. Thank you so much, family. And grabe si Lord, no? Grabe, very visible, very tangible, yung mga bagay na pinaranas niya sa atin this year. At na-realize natin, palaging sinasabi ni Pastor to, walang milagrong mabagal. Tama ba? Walang milagrong mabagal. Wala yung miracle, tapos unting-unting bumababa. Di ba? Lahat ng miracle, babagsak sa'yo with full of gravity. Yung talagang, bigla na lang magugulat ka sa life mo, magugulat yung mga tao sa buhay mo na it's so amazing na wala na sa sarili nating kakayahan. Lahat ng milagro mabilis. Lahat ng milagro fast-paced. Sino dito yung gusto mo sa life mo? Alam mo yun yung everyday, there's something new na hindi mo na alam. Yung parang, teka lang, hindi ko pa, dati kasi di ba ganun tayo, yung we want to appreciate things first, hindi, i-cherish ko muna itong season ng life ko na to. Di ba ganun tayo? I-cherish ko muna itong part ng life ko na to. Pero yung miracle ni Lord, every day, paganda ng paganda. Every day, there's always something new. Pero ang makakaranas lang nun, yung mga totoong nagmamahal sa Kanya. And if we love the Lord, ang mga bagay na ginagawa natin, all out. All out yung giving natin, all out yung serving natin, all out yung obedience natin because we love the Lord. Sabi sa Proverbs 4:18, ito palagi nating binabanggit tong verse na to. The least of you will become 1,000, and the smallest a mighty nation. I am Yahweh, and when the right time comes, I will accomplish it swiftly. In NIV, the least of you will become 1,000, the smallest a mighty nation. I am the Lord, and in its time, I will do it swiftly. I will do this swiftly. Yung word ng Lord, this is in Isaiah, mabilis talaga niyang gagawin yung mga bagay na nakalaan para sa'yo. Yung miracle, mabilis. And says in Proverbs 4:18, the path of the righteous is like the morning sun, shining ever brighter till the full light of day. Sino ditong excited yung life mo, everyday paganda ng paganda? Yung liwanag mo, hindi magdidilim. You will radiate your light everywhere. Kasi yung life mo pa lang, it's a living testimony. Hindi mo na kailangan magsalita. Although we want to share our life to others, we want to share testimonies, pero alam mo yung life mo pa lang, pag naalala ka, grabe yung buhay nitong taong to. Grabe yung ginawa ni Lord sa kanya. Imagine, estudyante, pero nakakapag-honor sa parents. Imagine yung in that age,
Nagagawa niya na yung mga bagay na hindi pa nagagawa ng mga nasa mundo. Ganon yung life dapat natin as a child of God. Ang life natin, ang portion natin is divine speed and acceleration. Things will go well with you. Yan ang promise ni Lord, di ba? And also, yung mga bagay na yun, mabilis din sa'yo. Mabilis mo nga ma-accomplish yung millions. Parang hindi kayo naniniwala. Mabilis mong ma-accomplish yung millions. Mabilis kang makakabuo ng 12. Mabilis kang magkakabahay. Mabilis kang magkakakotse. Yung magugulat ka lang magising mo, ito na pala yung buhay ko. Grabe yung ginawa ni Lord. Kasi sabi ng word ni Lord, the path of the righteous is like the morning sun shining ever brighter. Paganda ng paganda ng paganda. Wala nang pangit sa buhay natin. Walang pangit na anak ni Lord, tama? Hindi dapat yung mukha lang ang pinapaganda. Dapat pati yung buhay. Yung concern, hindi more than you are concerned sa kilay mo, sa ayos mo, dapat concern ka sa buhay mo. Kasi yan ang display center ni Lord. Yung pag nakita ka, grabe tong taong to. Grabe yung Diyos nito. May Diyos to. Grabe to mag-serve. Hindi lang sa mga bagay na grabe yan magtrabaho. Ginagawa niyang kasing gabi yung yung araw eh. Grabe yan talaga magsubsob ng kilay sa pag-aaral, kaya yan ganyan. Kaya yan may mga honors. It's not about what we can do because we are limited. It's about what God can do in our lives. Because our God is limitless. So our portion is always divine speed and acceleration. Yung accelerated life, di ba narinig nyo na ba yun? Pag nag-aaral ka, tapos grade 1 ka, tapos na grade 3 ka kaagad, hindi ka na grade 2, ang tawag doon, accelerated. Diba? Kasi yung mind niya, hindi pwede nang mag-jump into another level. Yung mind niya, ibang level. Kaya mag-accelerate yung life mo kasi ibang level yung mind mo. Dapat may iba kang klaseng mindset. Yung kaya natuwa ko nga, parang hindi ka na grade 2. Hindi talaga, kasi accelerated ako. Accelerated yung life ko. Yung bang, ganyan pa lang yung edad mo, pero yung mindset mo, growth mindset. Yung mindset mo, ibang level, pang CEO. Pang mga businessman and woman. Kasi yung nakabase lang sa kung anong laman ng utak mo, kung anong itsura ng buhay mo. Kaya if you want an accelerated life, you should have an accelerated mind. So marami kasing susi ang kingdom eh. Hindi lang tayo, although we are very spiritual, we are Bible-based talaga tayo, pero dapat strategic ka din. Dapat yung mind natin, pinapakain din natin. Hindi lang puro, although we always read the Word of God, pero yung hindi lang puro revelation, kundi yung makakuha din tayo ng something that is very practical that you will apply in your life. Alam mo ba, just one word of God can change your life. Can lead you to a totally different life. It's not just your decision. It's how you feed your mind. It's how you feed your life. Kaya when we say acceleration is the act or process of moving faster or happening more quickly. Hindi lang siya basta mabilis, merong pupuntahan. May direction, may destination. Hindi lang basta mabilis. Marami kasing mabilis lang eh. Pero hindi nag-iisip. Diba? Maraming mabilis lang, pero walang direction. Pero ang portion natin, we will have speed and we will also have direction. That's your portion, that's acceleration in our life. God's blessing will be fast-paced. Yung sinabi ni Pastor, hindi grabe talaga yung na-realize ko doon. Yung naranasan nyo ng sumakay ng, di ba pag nakasakay kayo sa van or bus, tapos may window, tapos ang gaganda ng tanawin,
Imagine nyo na lang, imagine niyo, ang gaganda ng tanawin, tapos, syempre, di ba mabilis yun? Pag mabilis yung biyahe, ang dami mo nakikitang magaganda. Pero ang bilis. Ay, ang ganda nito, ang ganda nito, ang ganda nito. Ay, mas maganda yon, mas maganda yon. Ganon yung buhay mo. Yung araw-araw, ang ganda nangyayari. Ay, mas maganda to, mas maganda to. Ganon ang life mo. Hindi mo portion ng mabagal. Hindi mo rin portion ng pangit. Huwag mo nang tingnan yung katabi mo. Ang portion mo, paganda ng paganda ng paganda ng paganda. Kahit anong tono. Di ba pagka maganda, kahit anong tono. Ang ganda mo, ang ganda mo. Ang ganda, kahit anong tono, maganda pa rin yun. That's the portion of your life. Kaya we are so excited sa miracle mo ngayong gabi. Ano kaya yung mga bagay na mabagal sa iyo ang bibilis? Saan ka kaya nakastuck na pagagalawin ni Lord? Ano yung mga blockers, ano yung mga hindrances na aalisin ni Lord para bumulusok yung life mo? Lahat ng bagay sa kingdom may susi. If you want overflow, todo mo sa giving. If you want favor, todo mo sa pagsunod. Pero if you want divine speed and acceleration, ito yung mga susi. Number 1, kung mapapansin nyo po, bago ko sabihin yung number 1, kung mapapansin nyo, sa sambang gabi nung day 1 to day 4, ang pinag-usapan natin more on establishing and strengthening our faith. Kasi napakahalaga talaga na ang foundation mo, word ni Lord, and you believe. Hindi kasi mangyayari yan sa buhay mo pag di ka naniniwala. Kahit naniniwala na ang lahat, na kaya mo, pag ikaw hindi naniwala, hindi mangyayari yun. Pero kahit hindi maniwala ang lahat, basta naniwala ka, mangyayari yun. Ganun yung power, ganun yung authority na nilagay ni Lord sa life mo. Kaya the number 1 key to experience divine speed and acceleration is supernatural faith. Yung perfect faith, yung kagaya nung kay Abraham, yung talagang matinding paniniwala na Lord, may gagawin ka. Na Lord, I will experience miracles in my life. I will experience millions. I will experience multitudes. Hindi lang ako pang isa. Hindi lang ako pang 3. Hindi lang ako pang 12. Ang sabi mo, Lord, the least of you will become 1,000. The smallest, a mighty nation. Kaya huwag mong titignan ng maliit yung team na meron ka. Huwag mong titignan ng maliit yung taong meron ka. Kasi ang word ni Lord, the smallest, a mighty nation. Ikaw dapat ang unang maniwala na makakabuo ka ng 12. Ikaw ang unang maniwala na yayaman ka. Hindi iba. Huwag mong iasa sa iba. Kasi kung walang proxy sa relationship, wala ding proxy sa faith. Hindi pwedeng, sige, maniniwala ako para sa'yo. Okay lang, diyan ka lang. Maniniwala na lang ako para sa'yo. No, you have to believe it, to experience it. A faith that believes that God can. Yun talagang, Lord, you can do it. And faith that refuses to entertain any doubt. Yung wala talagang doubt, sabi sa Ephesians, di ba, ilang beses yan inulit sa Bible, do not doubt. Kasi once na, kahit may katiting na doubt, babagal yung happenings, babagal yung miracle sa life mo. But if you fully believe, mas mabilis ang mangyayari, mas mabilis yung miracle in your life. It says in Romans 4:18-21, this is the faith of Abraham. Sabi dito, against all hope, Abraham in hope believed, and so became the father of many nations. And just as it had been said to him, so shall your offspring be. Without weakening his faith, he faced the fact that his body was as good as dead, since he was about 100 years old, and that Sarah's womb was also dead. Verse 20, yet he did not waver through unbelief regarding the promise of God, but was strengthened in his faith and gave glory to God. Never siyang nag-doubt. Lahat ng bagay, lahat ng sinabi ni Lord sa kanya, never siyang nag-entertain ng doubt. Kaya nga si Abraham is a father of faith.
Meron siyang perfect faith na kahit hindi naniwala agad yung asawa niya, naniwala siya. Pag meron kang supernatural faith, supernatural things din yung mangyayari sa life mo. You will experience a supernatural kind of life. Yung, alam mo yung para kang everyday, para kang laging nananaginip. Ganon yung portion ng life mo. And in 1 Kings, ito yung faith na kagaya kay Elijah. Naalala niyo yung preaching ni Pastor, grabe yung tama sa akin nun eh. Yung cloud, yung pabalik-balik siya until na nakakita siya ng cloud. Even it's just a small cloud, nakakita siya ng hope. Yung time na to, although it's a different story, in 1 Kings verse 18, hindi na natin babasahin yung buong chapter, pero ito yung time that there's a lot of prophets serving a different God, worshiping a different God. And that time si Elijah, naniniwala talaga siya sa Diyos niya. Matindi yung alam mo yung, kahit hindi maniwala na yung iba. And that time, parang nag-set up sila, sabi nila kung sino, nag-set up sila ng offering, sacrifice, burnt offering. Kung ano yung umapoy, kung sino yung papaapoyin nung si Lord and yung Diyos nila, yun ang totoong Diyos. Kahit anong gawin ng mga ibang prophets, walang nangyari, walang lumabas na apoy. Pero nung time na nag-pray si Elijah, may lumabas. Ganon kasi si Lord, hindi kanya ipapahiya. Pag naniwala ka, mangyayari talaga yan. Kaya the more you believe it, you declare it. Dapat confident ka. Yung parang, baka nga, gagawin nga ni Lord siguro, sa life ko. No, dapat confident ka. The Lord will do it. I am not just for one. Hindi lang ako pang isang client. Kung CEO ka, hindi lang ako pang ganito. Marami akong taong matutulungan. Lalaki yung company na meron, lalaki yung home office, maraming matutulungang pamilya. Hindi lang ako pang isa. Yung ganong grabing supernatural faith. And yung si Elijah, he operated sa faith. And yung sa 1 Kings chapter 18, verse 45 to 46, sabi dun sa verse 45, after a short time, kahit maliit lang na panahon, kayang parang gawing 1 year ni Lord sa dami ng nangyayari. Sabi dito, after a short time, the sky was covered with dark clouds, the wind began to blow, and the heavy rain began to fall. Ito na yung inaantay nila. Ahab got in his chariot and started back to Jezreel. Verse 46. The power of the Lord came to Elijah. He tied up his robe and ran ahead of King Ahab. Yung bang yung strength, yung speed, binigyan siya ni Lord. Yung life mo, yung blessing, you will run ahead of people. Yung bang parang ang layo-layo na ng life mo compared dun sa mga dati mong nakakasama. Sino dito yung, di ba, nung ni-redeem ka ni Lord, yung mga dati mong nakakasama, mga barkada mo, grabe, ang layo-layo na ng buhay natin. Mas malayo pa yan pag naniwala ka. Di ba parang, if you're going to look at it, oy, grabe, ang layo ng buhay. Sabi nga ng mga kaklase ko, ginulat mo ang buong mundo. Sabi sa GC namin, pero grabe, ang layo-layo na ng buhay natin. We're not comparing, but we're just identifying that it is God's glory. It is not our work. Kasi kung ako lang, sino ba naman ako? Kung tayo lang, sino ba naman tayo? Pero work talaga yan ni Lord sa life natin. God will give you the strength and power to run ahead. Ibibigay talaga ni Lord what you need and when you need it for you just to accelerate. And God can move swiftly only if we give Him room and space to move in our lives. Mabilis lang makakakilos si Lord kapag binigyan mo siya ng space to move. Hindi lang ikaw, hindi lang puro tayo, hindi lang lakas natin. And then number 2, pangalawang susi is extraordinary wisdom. Sabi sa Proverbs 4, 7-9, itong verse na to, palagi itong binabanggit ni Pastor ng mga nakaraan. Pero parang hindi pa siya ganun nagsisink in sa akin. Pero nung binasa ko siya ulit, oo nga, sabi dito, in verse 7,
Wisdom is the most valuable commodity, so buy it. May, ano ba tayo dyan? NIV. Wala yan sa slide, pero NIV version. Although, itutuloy ko muna. Revelation knowledge is what we need, so invest in it. Na talagang, whatever it takes, sabi sa ibang translation, with everything you have, get wisdom. Kung ano yung mga bagay na pwede mong gawin para madagdagan yung kaalaman natin, para magkaroon tayo ng wisdom, do it. If it takes na ma-overcome mo yung courage, yung magkaroon ka ng courage to be close with our pastors, yung mag-effort ka talaga to be near them, do it. Whatever it takes. Sabi dyan, no, wisdom is supreme, therefore get wisdom, though it costs all you have. Get understanding. Kahit, alam mo yung kaya mong ipagpalit lahat, yan yung ibig sabihin ng verse na, Lord, just for me to level up, I can give you everything. Para lang mag-level up yung life, mag-next level yung life ko, I am willing to do anything and everything. Mag-e-effort ako, magsusok ako sa word mo, magsusok ako sa presence mo, just to have that kind of extraordinary wisdom. You need to seek it. You need to pursue it. Hindi yan lalaglag sa'yo. Kailangan mag-effort ka. Hindi lahat tayo, for example, dito sa church, di ba, isa lang si pastor, nag-iisa lang yan. Nag-iisa lang din si pastora. Hindi silang lahat, oh, halika dito, lumapit ka sa akin. It's not like that. Ikaw mismo ang gagawa ng paraan. Ganun din sa word ni Lord. You need to find it. You need to, sabi this, di ba, so, get it. Get wisdom. Hindi sinabi ni Lord na, I will give it to you. Ilalagay ko yan in a fine dining plate for you. No, you need to get it. May gagawin ka talaga just to have that kind of wisdom. Sabi sa verse 8, esteem her, in TPT version, balik tayo doon, love wisdom and she will make you great. Embrace her and she will bring you honor. Ang wisdom talaga, pag full of wisdom ang tao, yan talaga ang nagiging respected siya. Hindi yan sa mga bagay na na-achieve. Nasa wisdom. So verse 9, she will place a crown of beauty upon your head and will decorate you with glory. Hindi, alam mo yun, although walang masamang paganda, walang masamang bumili ng mga ano dyan. Ako din naman mahilig ako. Pero get wisdom. Ang ganda mo nga, wala namang laman, wala namang manifestation. Do you get it? Wala namang manifestation sa life. Sabi dito, she will place a crown of beauty upon your head and decorate you with glory. That's your portion. But you need to work it out. You need to get it. And says in Genesis 41, ito yung time, yung story naman ni Joseph. Grabe din yung faith ni Joseph. Kaya God, nilevel up siya ni Lord from prison to palace. Na yung from yung dark life natin to something extraordinary. Sabi sa verse 41, Genesis 41, verse 41. Talo na tayo doon. So Pharaoh said to Joseph, I hereby put you in charge of the whole land of Egypt. Pinagkatiwalaan siya ni Lord kasi full of wisdom. If you want God na pagkatiwalaan ka ng malalaking bagay, ng mga amazing things, get wisdom. Hindi ka pagkakatiwalaan ni Lord ng 144 agad if kulang sa wisdom. Kasi sayang, kumbaga parang bata ba, na hindi mo bibigyan ng bata ng kutsilyo. Can harm them. So do everything you can to get wisdom. In a practical way, soak in God's word. Be with the right people. Yung maganda yung atmosphere, hindi puro chismisan. Hindi puro paninira sa buhay ng iba. Yung maganda yung atmosphere, yung everyday you're getting new ideas. Kaya gusto namin laging kasama si Pastor. Kasi pag umupo ka, kahit saan, kahit anong oras. Sabi dun sa verse, everything you have, at all cost, by all means, get wisdom. So number 1 is supernatural faith
Number 2 is extraordinary wisdom. Number 3 is exact alignment. Dapat sakto. Dapat iisa ng spirit. Kumbaga sa leader mo, dapat ramdam mo kung ano nararamdaman niya. Dapat you know his heart. Okay, so being in the right, when you say alignment, it's being in the right place at the right time in God's will. Hindi lang basta tama yung place. Tama din dapat oras. And in God's will. Kaya doon mo masusukat kung aligned ba, kung tama ba siya na ba talaga. Dapat in the right place, at the right time, in God's will. And dapat iisa ng spirit. Mamimili ka na lang, hindi mo pa kaisa. Mamimili ka na lang ng kasama mo, yung bang dadalin ka papalayo. Dapat aligned. Kung ano yung language ni pastor, yun dapat ang language mo. Kung ano yung klase yung heart ni pastor, yung faith niya, yun dapat ang faith mo. Hindi yung mangyayari sa'yo, opo, pastor, in God's perfect time. Tatanggapin mo na lang eh. Yun yung alignment na talagang marunong kang mag-receive. Even if you don't understand. Even if you don't know, hindi naman talaga natin alam kung paano siya mangyayari. Only God knows. But we know that it will happen. It says in Psalms 37, verse 23. The Lord makes firm the steps of the one who delights in Him. Yan, says in Psalms, the Lord makes firm the steps of the one who delights in Him. Lahat ng bagay na lalakaran mo, lahat ng bagay na paplanuhin mo, si Lord ang magbibigay ng foundation. If aligned. Hindi yung nagpaplano ka, tapos hindi aligned. Alam mong against sa word ni Lord, alam mong wala sa instruction. Minsan kasi tayo, ang problema sa atin, alam niyo ba yung term na gaslight? Ginagaslight natin yung sarili natin na hindi sumusunod lang ako sa instruction. Pero ang totoo, you are going beyond. Sabi kasi ni Pastor, pwede daw. Pwede yon, pero may ginawa ka ng iba eh. You're going beyond. Kung ano lang ang sinabi, yun lang, eksakto, walang labis, walang kulang. Exact alignment. Kaya talagang ilalapit mo yung sarili mo kay Lord para yung revelation, yung instruction ni Lord, directly nakukuha natin. Kasi sabi nga, di ba, if you are close to God, imposibleng hindi mapaprogress yung life mo. Imposible yun. Close ka sa King eh. Close ka kay Lord, tapos walang level up. Kaya doon talaga nagkakaroon ng yung manifestation talaga. We cannot fake the fruit. If we are close to God, your life will surely progress. If you are close to God, you will not remain at the bottom. You will rise to the top. Kasi close ka kay Lord eh. Yun ang portion mo. Ang word ni Lord, we are created little lower than God. So hindi mo portion ang nasa baba. Makikita talaga sa result ng life kung gaano ka close kay Lord. Kung gaano ka deep yung relationship, kung gaano ka deep sa word ni Lord. At hindi lang exact alignment, ito number 4, I'm so excited with this. We often hear this in different preachings na magkakasunod. Pero grabe lang yung revelation. Hindi lang pala faith, hindi lang wisdom, hindi lang alignment. Dapat din may all-out obedience. Yun talagang wala nang reservation. Na Lord, whatever it takes, di ba sa wisdom, whatever it takes, get wisdom at all cost. Pero this time, ikaw na to. Ikaw yung magde-decide talaga. Doon kasi mag-effort ka eh. Doon mag-effort ka rin naman, pero ang pinakamatinding kalaban mo dito yung loob mo. Ang obedience, hindi lang yan nasusukat sa mga bagay na gusto natin. Yung pag gusto natin yung pinapagawa. Madali kasing sumunod pag gusto mo. Pero pag hindi mo na gusto, hindi mo naiintindihan. That's all-out obedience. Na talagang, Lord, immediate and complete. Mabilis at kumpleto.
Minsan kasi susunod, pero ang tagal. Iisipin muna, very logical, ifo-formula muna. Diba, naranasan nyo na ba yun? Yung may instruction sa'yo, tapos pinormula mo na sa isip mo, kinalculate mo na bago sumunod. Pero ang gusto kasi ni Lord, immediate. If you want a blessing na immediately dumating sa life mo, dapat yung obedience natin, immediate din. May urgency. Kasi uhaw na tayong cravings natin is to display God's glory. Kung talagang iyon ang cravings mo, dapat mabilis ang pagsunod mo. Gusto lang natin yung glory minsan, pero yung bang mga bagay na isasakripisyo, yung mga bagay, ang obedience, kasama dyan yung mga yung giving mo, yung serving mo. Sometimes kasi, hindi na natin naintindihan. Why I need to do this? Pero ang sabi ng Lord, complete. Hindi lang immediate, hindi lang mabilis, dapat kumpleto. Walang reservation. Walang yung Lord, susunod ako. Pero itong area ng life ko, huwag mo munang galawin, ha? Susunod ako sa iyo, Lord. Pero huwag na natin pag-usapan to, Lord, ha? Okay na ako dito. Binigay ko na nga sa iyo, Lord, eh. It's not like that. Kasi kung gusto mo nung holistic kind of blessing, ibig sabihin yung talagang lahat ng area ng life mo, ibe-bless ni Lord, dapat yung pagsunod natin, buo din. Complete. Hindi, yung talagang, yung Lord, all out. Wala akong reservation. Whatever it takes, Lord, I will follow you. Immediate and complete obedience triggers divine speed. Ito yung sinasabi palagi ni Pastora, na i-pressure si Lord. Di ba pag ikaw na-pressure ka, bumibilis ang kilos mo. Di ba? Bilisan mo na, ang tagal naman yan. Di ba bumibilis ang kilos mo? May tinatawag kasi tayong adrenaline rush. Tama? So kapag, alam mo yung Lord, buo to, mabilis ko ding bibigay sa'yo, napapressure si Lord. Grabe tong anak ko na to, bibigay ko na nga. Napapressure si Lord na ibigay yung mga pinagpapray mo and even iparanas sa'yo yung mga unimaginable things. Says in Deuteronomy 28, verse 1 to 2, if you fully obey the Lord your God and carefully follow, fully obey and carefully follow, buong pagsunod at maingat na pagsunod. Alam mo yun talagang, hindi tayo nag-go beyond the instruction. Ito lang yung sinabi ni Lord eh. Ito lang yung gagawin ko. Hindi ko na kailangan mag-isip. Hindi ko na kailangan masyadong pag-isipan pa yung mga bagay-bagay na gagawin ni Lord because I know, hindi ako ipapahamak ni Lord. Sabi sa word ni Lord, if you fully obey and carefully follow all His commands I give you today, the Lord your God will set you high above all the nations on earth. Verse 2, all these blessings will come on you and overtake you. If you fully obey and carefully follow all those blessings, name it. Hindi ko alam kung anong pinagpipray mo. You name it. Family salvation, completion, financial breakthrough, a new business idea, whatever it is, you name it. Sabi ng Lord, all these blessings will come on you. You don't have to chase for blessing. God will give it to you. If marunong kang sumunod. That's how simple it is. Susunod ka lang, yung blessing darating sa'yo. Kaya lang, ang tao kasi baliktad. Hindi susunod, hahabulin yung blessing. Hindi mo mahahabol yan. Hindi talaga mangyayari. You fully obey and carefully follow and all those blessings will come on you. Sa ibang translation, accompany you. Sasamahan ka ng pagpapala. Yung kasunod, and will overtake you. May kasama ka na, may kasunod pa. Kaya siya paganda ng paganda ng paganda. Kasi kasama mo yung pagpapalay, kasama mo yung favor ni Lord, kasama mo yung blessing ni Lord. Sabi sa
All these blessings will come on you and overtake you if you obey the Lord your God. It is conditional. God's love is unconditional. But God's blessing is conditional. Sana when yan, di ba? Sabi, if you obey the Lord, yung paganda ng paganda, yung shining ever brighter, yung favor, yung blessings, all those good things will come on you, will accompany you, and will overtake you. Sino ditong excited na maranasan mo yon? Parang yung iba hindi pa nagsisink in, no? Sino dito excited na maranasan mo yon sa life mo? In 1 Kings, yung time ni Elijah, naniwala siya eh. Naniwala siyang may lalabas na apoy doon. Walang posporo, walang lighter noong time na yon. Naniwala lang siya, may lalabas dyan. May gagawin si Lord, may gagawin yung Diyos ko. Kahit hindi maniwala ang iba, naniniwala siya. And grabe yung ginawa ni Lord. Maraming tao ang nagpuri. Nagpuri sila, they bowed down because they knew, nakita nila na yung Diyos ni Elijah, yung totoong Diyos. Yung mga taong nakapaligid sa'yo na hindi naniniwala sa'yo dati, will bow down to God. Hindi sa atin ha, will bow down to God, will worship the Lord, and tell you, totoo nga yung Diyos mo. Dapat pala noon pa ako naniwala. Dapat pala noon pa ako sumunod. Sa journey ng life ko, grabe, alam niyo naman siguro, grabe yung divine speed ni Lord. And all those things will not happen just because I am attending. Hindi yun mangyayari nang uupo lang ako dyan. Makikinig lang, uuwi, walang gagawin. Kaya nangyari ng lahat ng yun kasi Lord, dumating ako sa point ng life ko na kaya kong isakripisyo lahat. Even the things that are very important to me. Even yung mga bagay na nakaka-emotional pag nilet go. Tayo kasi masyado tayong emotional eh. Yung kukunin lang sa'yo parang tinanggalan ba ng lollipop, iiyak agad, hindi na talaga, ayoko na talaga. Pero ang gusto ni Lord, hindi ka lang umattend, hindi ka lang makinig. Gusto ni Lord, sumunod ka. Kasi pag sumunod ka, yung para bang gigil na sa atin si Lord, sabi ko kasi sa'yo, sumunod ka. Gusto mo ng pagpapala pero ayaw mo sumunod. Gusto mo ng pagpapala pero ayaw mo maniwala. Hindi mo wina-work out. Hindi ka nagbabasa ng Bible. But you want to be blessed? Merry Christmas. Maraming gagawin si Lord sa life natin if we fully obey and carefully follow. Delayed obedience delays acceleration. Mabagal lahat pag mabagal sumunod. Lahat ng bagay sa life mo. Yung bang, naganasan, di ba kanina, biyahe yung usapan natin, di ba? Naganasan niyo na yung biyahe na sobrang tagal. Sobrang tagal. Buong araw bumiyahe. Sobrang tagal. Tapos ang traffic. Wala ka namang nakikitang maganda. Di ba nakakabagot, di ba? Yung parang wala ka namang nakikitang maganda, wala ka namang kasama. Tapos sobrang tagal. Hindi yun yung portion mo. That's not the kind of life that God wants you to have. Ang gusto ni Lord na maranasan natin, yung biyaheng papaganda ng papaganda ng papaganda. Hindi yung papapangit ng papangit ng papangit. Kasi sumusunod tayo eh. Normal sa mga anak ni Lord na maganda ang buhay. Tapos na yung mindset na talaga pag sumunod ka dyan, wala ka ng oras sa pagtatrabaho. Hindi ka na kasi dapat susunod ka lang daw, attend ka lang daw ng cell group, hindi ka na daw. Hindi ganun. Kasi kapag sumunod ka talagang todo rin ang blessing ni Lord sa'yo. Papaganda ng papaganda. Kaya ang pagsunod natin dapat tuloy-tuloy. Every day you plant seeds. Every day ng life natin.
And si Lord, may promise talaga siya sa atin. Throughout my journey, grabe yung, if I'm going to look back, ngayon ko, kala ko ang tagal na nun, no? Pero ang bilis pala. No, bumalik ako dun sa, I was a 14-year-old na parang walang gagawin tama. 14-year-old, tumanggap ako kay Lord. Ang sabi lang sa akin, God will do something great. From that word, I just believed. And it all manifest. Yung time na, nung sumunod ako kay Lord, 14 years old, for 7 years, almost 8 years, grabe ka-faithful si Lord. I don't know if you're going to look back in your life. Ilang taon, ilang buwan, ilang weeks ka nang nagsiserve kay Lord. And this is the time that we renew. The Lord, I will do great things. I will plant great seeds. Kasi naniniwala ako na darating yung time, everything, yung bigla na lang babagsak sa life ko na ito na pala yung buhay ko, grabe na yung ginawa mo, Lord. Imagine this year, I graduated college. Dati, pangarap ko lang yun. Nung time na nandun na ako, parang hindi ko na siya pangarap. Parang it's a totally different life that I am in right now. That I don't cherish the things of this world anymore. Because what matters to me the most is to do the will of God. This year, yung talagang yung mga tao nakaabang sa, especially when we are going to different places, we are testifying about what God is doing in our lives, in our ministry, in our finances. Talagang nile-level up ni Lord. Merong isang pastor, nagugulat ako, alam niya yung income ko every month, mas ano pa siya, updated pa siya. Yung pala tinatrack niya, yung bang nakaabang siya hindi sa akin. Nakaabang siya sa gagawin ni Lord sa life ko. And truly, our God is a faithful God. Our God is an amazing God. This year, noong time na nakagraduate ako, sabi ko, Lord, yung ganitong klaseng life, ito yung mga pinapangarap ng iba eh. Although it's also my dream. Pero, Lord, maraming salamat. Kasi I know that this is not my work. I graduated on time. Without any delay. Walang bagsak. Kaya kung estudyante ka, nagdadalawang isip ka, susunod ba ako kay Lord? Todo ba ako? Baka bumagsak ako. Walang ganon. Wala pa akong narinig na ganon. If you're working, then tingin mo, pag sumunod kay Lord, walang pera. No. Kasi God is your only source. Yung mga ginagawa nating mga sideline, resources lang yun. Pero si Lord ang source. Kaya hindi totoo yun. And this year, na-experience kong mag-debut at 22. Never have I imagined na yung mga bagay na kailangan mong pangpilahan dati, those blessings will overtake me. Na anytime, pwede na ako mag-celebrate ng gano'n, na pwede ka nang pakainin yung family mo sa magagandang restaurants. Anytime, pwede ko nang i-invite sina pastor kahit walang special occasion. That's the kind of life you deserve. Just serve. Sabi ni Pastor Katini, di ba, those who serve deserves. Deserve mo din yung life na gano'n. Na kasama mo yung blessing and nag-overtake pa sa'yo. This year, grabe ka fast-paced si Lord. September, I got engaged. And December, I got married.
divine speed and acceleration. Others may say na, grabe naman, ang bilis-bilis naman. Eh wala nga milagrong mabagal eh. Lahat ng miracle mabilis. Nung nag-honeymoon kami, ibang level, ang daming kasama. Sabi nung Pilipina naman nandun na nagbabakasyon, siguro mayaman yung mag-asawa, no? Kasi sinama kayo. Amen! Di ba yung normal eyes ba? Yung mga mata ng tao, ang dami na nilang kinakalculate magkano kaya yung gastos dyan. Magkano kaya, pero it's all because we serve. It's all because nag-obey. It's not because of our own work. Pakipalitan po yung picture. Kaya yung word ni Lord sa Exodus, that the people you live among will see how awesome the work that I, the Lord, will do for you. Yung mga kamag-anak mo na minamaliit ka, hindi tayo maghihigante, ha? Hindi yung pag nakagraduate talaga ako, sasampal ko talaga. Hindi ganun. Wala ka dapat heart na ganun, kahit anong sabihin sa'yo. The people you live among will see how awesome yung gagawin ni Lord sa buhay mo. Hindi sa sarili nating gawa. Who among you will imagine na mangyayari sa life natin lahat ng to? Personally, sa akin, hindi ko ma-imagine. Every day, it's like a dream. Hallelujah! Ganun yung life na portion mo. If you just obey. Ngayon, God is knocking in your heart. And right now, it says in Amos 9 verse 13 in ERV version. Ito yung declaration ni Lord sa life mo ngayon. Receive it. Pwede bang flash natin? The Lord says, a time of great blessing is coming. Can you hear it? The Lord says, a time of great blessing is coming. Ayan, lumabas din. Workers will still be harvesting when it is time to plow the fields again. They will still be trampling the grapes when it is time for a new crop. Sweet wine will drip from the mountains and pour from the hills. Lahat ng bagay na magaganda para sa iyo. Says in TPT version, behold, I, Yahweh, make this decree. Si Lord, pag nangako, gagawin niya talaga. Never kang bibiguin ni Lord. Sabi dito, the days of acceleration are coming. Parating na yung pagpapala mo. Huwag kang tulala. Parating na yung pagpapala mo. Sabi dito, the harvest will be so great. Yung hindi mo na alam saan ilalagay. Iba na yung problema mo. Dati ang problema mo, walang makain. Ngayon, ang dami na. Ganong level. Yung hindi mo na alam kung kanino ibibigay. Dati ang problema mo, walang pera. Ngayon, hindi mo na alam kung saan ilalagay. Sabi dyan, the harvest will be so great that those plowing will overtake those still reaping. Nag-aani pa lang, may umuusbong na. Nagtatanim pa lang, may umuusbong pa. That's your portion, sabi dyan. And those treading grapes will overtake those planting. Blessings will stream forth like new wine, pouring from every mountain, and every hill will flow with favor. Yan, that's your portion. Who among you are excited for that kind of life? Sinong excited sa ganong klaseng buhay? Ito yung laging may kasunod.
Kaya yung mga tao nakaabang, what's next in your life? Ako, I'm so excited every day. Lord, what's next? Anong gagawin mo? Para bang Netflix episode. Merong teaser na agad yung kasunod. Hindi ka pa tapos. That's the kind of life you deserve. Just serve the Lord fully and carefully. Carefully follow lahat ng steps na ibibigay ni Lord. Just do it even if you don't understand. Even if it doesn't make sense to you right now, one day you will understand. And dun sa pag naintindihan mo na yun, sana nandun ka sa posisyon na, buti na lang, Lord, nakinig ako. Hindi yung sayang, Lord, kung nakinig ako, sana sa akin nangyayari yun. Yun yung life na portion mo. And grabe yung life ko. Sabi ko, Lord, may my life continue to be a living testimony of your glory. That the things that you prayed for and the things that you have not prayed for, the things that you're so expectant to receive, and the things na hindi mo na in-expect, God will give it to you swiftly, sweatless, effortless. Although you exert a little effort at first to get wisdom, to believe, pero yung kasunod doon, hindi mo na makocontain. You will be a channel of blessing. Right now, I want to call my perfect husband. Thank you, Lord, no? Alam niyo, nung tumayo si Des kanina dito sa unahan, it's normal bilang leader na pagharap ka, tapos magta-testify yung disciple mo, parang nakaka-proud, no? Pero yung iba palang ibang level yung asawa ko to. Ito na yung unang disciple ko, di na to magbabackslide. Yung mga disciple nagbabackslide, pero pag-asawa mo, at ganito ka todo kay Lord. Really, the best is your portion. You are in the right place, right time, in God's will. Sabi ko, kaya pala di ako nag-marry nung 2024 kasi hindi pa yung right time, kasi hindi pa siya graduate. May right time para sa. Sabi ni Pastor, 2026 is the year of manifestation. Lahat ng mga kino-conceive natin ngayon 2025, lahat magmamanifest sa 2026. Kaya kung ikaw single ka ngayon, you pray for premium wife, premium husband. And pero bago ka maging premium wife, bago ka makakuha ng premium husband, kailangan mo muna i-develop yung sarili mo. Si Adan, bago siya hindi sinabi ni Lord sa kanya na it is not good for man to be alone nung wala pa siyang binigay na assignment. Ang sinabi muna ni Lord, nilagay muna siya sa garden to take care of it, to manage it. Dinevelop muna si Adan. Tsaka sinabi ni Lord, it is not good for man to be alone. I will make a suitable helpmate for him. A perfect wife. Very submissive. Thank you, Lord. Never in my mind, talagang never in my mind, in my heart, in my spirit. Every day is a new day. Basta nandun ka sa right time, right place, and right person. Yung tatlong bagay na yun. Church is the right place for you to be developed. Dito sa church na to, secured ang future mo. Kung nag-backslide ako, hindi ko ma-experience ang life na to. Kung umalis ako sa perfect place, sa right place. Nung nag-serve ako kay Lord, 14 years old ako, ang dami mga battles,
family, personal, disciples, dami mga offenses. Pero kung sinukuan ko lahat ng yun, hindi magiging ganito ang life ko. Kaya kung meron kang problema ngayon, tapakan mo lang yan. That's for your next level. Kaya this is divine speed and acceleration. Kaya ngayon, bawat isa sa atin, you pray for your miracle. Alam ko matagal ko nang pinagpe-pray ang miracle wife. Tagal na yun. Si Lord hindi nakakalimot ng prayer. Pwedeng nakalimutan mo na lahat ng mga pinag-pray mo, pero si Lord ina-accomplish niya yan. In His perfect time, in the right place. Ecclesiastes chapter 3 verse 11, He has made everything beautiful in its time. Amen. Kaya tingnan mo yung katabi mo. Sabi mo, this is your time. Pwede po ba tumayo tayo ngayon? And if you really want to receive and you want to experience divine speed and acceleration sa life mo, sa family mo, please come forward. Come forward and we will declare, we will pray, Lord, thank you. Thank you. We want to experience great miracles sa life namin. Pwedeng family restoration yan. Hindi pa tapos si Lord sa life. Pwedeng firstborn Christian ka. Ang dami mo pinagdaanan, parang ang tagal-tagal, Lord, parang ilang buwan na, ilang taon na, pero hindi pa tapos si Lord. As long as you believe, the word will perform. Just raise up your hands and ask for a miracle. Lord, this is kind of miracle I want. Kahit hindi ko pa sumasanggi sa isip ko na mangyayari, Lord, I believe that you will accomplish it in my life. I believe that you will accomplish it in my life, Lord. And also, you will release forgiveness. Isang bara kaya hindi natin na-experience ang divine speed and acceleration. Baka merong offenses sa heart mo. Baka may galit, may tampo, may inis ka sa isang tao o sa maraming tao, hindi mo makalimutan. Sabi ni Pastor Tini, nagsasara ang langit. Nagiging close ang heaven kapag na-offend ka na. Today, you will release forgiveness sa taong yon. Just release forgiveness. Lord, pinapatawad ko yung taong to. Release forgiveness. Release forgiveness. Elohim Shaddai Jireh Adonai will manifest Himself. We will declare, Lord, give us a growth mindset. Sabi in Romans chapter 12 verse 2, be transformed by renewing of your mind. Lord, I declare that they have a growth mindset. They are teachable, humble, and eager to learn. They do not fear correction because correction grows them. They choose progress over perfection. Every season is shaping them and they are becoming better, wiser, and stronger in the Lord. Lord, tanggalin mo sa amin yung pagiging fixed mindset, small minds. Lord, give us a growth mindset. Open kami sa lahat ng mga ideas na gusto mo ibigay sa amin. Open kami sa lahat ng correction, sa lahat ng rebuke. We will be teachable and humble, Lord. Thank you, Lord. Thank you. Give us that kind of mindset. We will have a great minds, Lord, na ibinigay mo para sa amin. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Lord, right now we declare that we are matured in all aspects, especially in our emotions. It says in Galatians 5, verses 22 to 23, the fruit of the Spirit is self-control. Right now, we'll have self-control like never before. I declare that their emotions are submitted to Christ. They respond with wisdom, not impulsive. They will walk in self-control, patience, and understanding. They will not allow any offense, fear, or pressure to rule them. The peace of God guards their hearts and minds every day.
today, if you are single, pray for purity. And also if you are married, let's pray for purity. It says in Psalms chapter 119 verse 9, how can a young person stay on the path of purity? By living according to your word. Lord, I declare and I pray that they live lives of purity. Their bodies, minds, and intentions honor God. They choose holiness over compromise. They guard their eyes, their thoughts, and their relationships. They are set apart for God's purpose, and their lives reflect His glory. Lord, thank you for that purity. Purify our minds, our thoughts. Kung Lord, may mga scars of pornography sa isip namin, tanggalin mo to Lord. We apply the blood of Jesus sa mind namin, sa hands namin, sa body namin. Our body is the temple of the Holy Spirit. Lord, tanggalin mo namang karumihan na binigay sa amin ng demonyo. Lord, we are cleansed by your blood. Thank you, Jesus, for that purification. And right now, we declare that we will be sold out to God. Every day we will be willing to deny ourselves and carry God's cross. I declare that they will be sold out for you, Jesus. Their lives are not their own. They belong to you, O God. They stand firm in faith, bold in obedience, and faithful in service. They will not be lukewarm. They will choose fire, passion, and devotion. They will live to glorify God, fulfill their calling, and advance His kingdom. Lord, we declare that every day of our lives, we choose you, O God. We will continue choosing you sa araw-araw. We are willing to sacrifice, to deny ourselves, to lay down our personal preferences just to follow you. Every day we claim that kind of sold-out spirit. We are willing to submit in your will, O God. Magpasubmit sa authority ng mga pastors namin, Lord, because we know that they know and you know what's best for us. We thank you, Lord, in Jesus' name. And today, if you are single, just pray. We will pray for your premium wife and premium husband. Kung single ka, pwede bang itaas mo yung kamay mo? And we will pray and declare together. I declare that they are being prepared by God to be premium wives and premium husbands. They are whole in Christ and do not look for a partner to complete them. They carry character before chemistry and covenant before feelings. They are faithful, respectful, and selfless in love. They communicate with wisdom, honor, and consistency, and serve with humility. They guard their hearts and set healthy boundaries and value purity. They are preparing more for marriage than for a wedding. They will build houses that is Christ-centered, filled with peace, trust, and unity. Their marriages will reflect Christ as the church and bring glory to God. Every day ng life namin, Lord, in every relationship that we have, we are preparing na mag-glorify yung name mo. Our aim is always to glorify your name. Sa lahat ng single, you ask for a premium husband. Lahat ng single na babae, you ask for a premium husband. To all the single men, you ask for a premium wife. You claim your miracle today. You claim that there no to singleness. You cancel the curse of singleness in your life. We apply the blood of Jesus in Jesus' name. And today, if you merong something sa katawan mo na sakit, sickness, just pray for healing and restoration. Pwede bang i-touch mo sa katawan mo? Just activate your faith. I-touch mo sa katawan mo kung ano yung masakit. And ask God to heal you, to restore your body, to restore your whole being. Lord, we pray for healing and restoration. Lord, at sino mang may karamdaman dito, Lord, pagalingin mo sila. At Lord, kapag napagaling mo, magpupuri sila ng buong buo at Lord, sold out sa'yo. And then, ngayon kung nagpipray ka for a miracle baby, kung mag-asawa kayo, hindi kayo magkaanak, just pray for miracle baby. God will manifest His blessing, His promises in your life. Just pray, Lord, sa mga gustong magkaanak, Lord, i-open mo yung womb, Lord, ng wife nila, Lord. Lord, they will activate, Lord, their faith. And Lord, I pray ma-experience nila at makareceive sila by next year. Lord, they will have a son, they will have a daughter, Lord.
Thank you, Jesus. Lord, this year and next year is a year of manifestation. Lord, you will manifest lahat ng mga promises mo sa life namin. Lahat ng mga, Lord, pinangako mo sa amin nung nakaraang taon pa. Lord, this year, ma-experience namin to. Thank you, Lord. We praise you. We glorify you. Lord, we worship you. All night will manifest himself. Yahweh, Yahweh, Rapha, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai, will manifest himself. Yahweh, Yahweh, Rapha, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai, will manifest himself. And then we will pray for your ministry. If you are a cell leader, cell member, you want to open your cell group, a cell group, you want to produce disciples, just pray for disciples. No more barrenness. Walang baog sa spiritual dito. Lahat tayo magpo-produce ng mga disciples. Gagamitin tayo ni Lord. Sabi in Matthew chapter 28 verse 18 to 20, all authority has been given to me. Therefore, go and make disciples of all nations. Lahat tayo magiging cell leader. Gagamitin ni Lord ang life natin para mag-restore ng life, mag-restore ng family. Just pray for disciples. Kung meron kang tao in mind na gusto mong i-disciple, gusto mong i-one verse, pray for that person. Lord, move, Lord, sa mga taong yun. Lord, kausapin mo na sila bago pa namin sila, Lord, makausap. Lord, bago pa namin masyara ng one verse, Lord, hinipo mo na ang puso nila. Lord, tulad ng ginawa mo sa family ko, gawin mo sa family nila 100 times. Lord, I pray na hindi mas mabilis ang mangyayari sa kanila kung sa akin 2 years lang sa kanila, Lord. 2 months, 2 weeks, Lord, mabilis sa iyo, Panginoon. This is the year of multiplication. We will complete our 12, our 144, 1728 leaders. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. And right now, you ask for your financial breakthrough. You ask for your breakthrough in finances. You are not for scarcity. You are not for poverty. Never entertain every poverty mindset that's creeping in your mind. Come on now, let us declare, Lord, we receive financial breakthrough. More than provision, we believe, oh God, that you can do amazing things. Lord, hindi lang sapat-sapat, kundi sobra-sobra. The blessing that we cannot contain, the financial blessing that we can share to others. Lord, I declare to all the CEOs right here, I declare premium clients be upon them. I declare to all the partners right here, premium skills be upon them. Be transferred from your Holy Spirit to us, oh God. Lord, naniniwala kami that you will do such amazing things. Lord, hindi na lang dadaan sa kabalat namin yung pera, kundi mag-stay sa amin and magiging pagpapala kami sa iba, oh God. And we believe, oh God, that all throughout this year, we will experience something great. And next year is our season of millions. We are for signs and wonders, oh God. Thank you, Lord. Thank you, Lord, for using our life as a platform of your glory. Lord, thank you sa aming mga leaders. Now, let's pray for our leaders. For Pastor Lito, Pastor Ates, and Dayan. Lord, we pray din kala Pastor Nonon, Pastor Atini, sa lahat ng National 12, kala Bishop Oriel, Pastor Geraldine. Lord, we pray, Lord, sa lahat ng mga leaders namin, sa lahat ng mga destiny setters namin. Thank you, Lord, for giving them wisdom, giving them understanding, courage, Lord, to share your word. Thank you, Lord, for their boldness. Lord, we pray, Lord, divine health and divine strength. Lord, hindi sila magme-maintain ng gamot. Lord, I pray, Lord, yung body nila, Lord, preserve mo, Lord. Lord, I pray na bigyan mo sila ng strength.
Lord, edad lang ang tumataas pero ang lakas hindi bumababa, Lord. Thank you, Lord, sa life ng mga leaders namin. Thank you, Lord, we are excited sa gagawin mo pa sa Raining Light. Lord, we are excited sa mga miracles pa na gagawin mo dito sa church na to. Lord, mapapa-tiles namin to, mapapa-aircon namin to. Lord, mag-e-expand pa kami. We will acquire lots, Lord, yung mga katabing lupa dito. Lord, thank you for using our life as a platform of your glory. Thank you, Jesus. We give you back all the glory, honor, You praises in worship, Jesus' you name. manifest Amen, yourself. amen. And truly, that God's blessings is unconditional and unexpected. And today, gusto ko lang i-share sa inyo yung divine speed and acceleration na nangyari sa life ko because of the Lord. And 3 years ago, short story lang, quick testimony. It's been 3 years since nag-stop ako mag-aral, and yung 3 years na yon, grabe, nasa dark phase ako ng life ko. Sobrang down, sobrang pakiramdam ko para akong napag-iiwanan ng mundo. Pakiramdam ko left behind ako. Pakiramdam ko hindi ko na mabibigay yung life na gusto ng family ko. And nung nag-stop ako mag-aral, super lungkot ng life ko. Pero nung nakilala ko si Lord, July 7, 2024, doon nagbago lahat. Pinakita at pinarana sa akin ni Lord yung supernatural life na pinilani niya para sa akin. And in just 1 year, lahat ng pangarap ko, lahat ng pinoproblema ko in 3 years, pinarana sa akin lahat yon ni Lord in just 1 year. Ngayon, natreat ko yung family ko, nadadala ko sila sa kung saan namin gusto, nakakakain na kami sa labas, and fully, ako na yung nagsusupport financially sa parents na meron ako, sa mga bills sa bahay, ako na rin. And hindi lang yung life ko yung binago ni Lord, pati yung family ko, yung sa kapatid ko. And doon ko lang naintindihan na hindi ako dinelay ni Lord. Nilagay lang niya ako sa posisyon na kung saan ako dapat. And ganun nag-work yung God's divine speed and acceleration sa life na meron ako. Sabi sa Proverbs 16 verse 9, "In their hearts, human plans their course, but the Lord established their steps." May mga plano sa buhay natin na tayo sa buhay natin, pero may mga hakbang na na-establish si Lord sa life natin na hindi para i-delay tayo, kundi para i-position tayo kung saan tayo pinakakailangan. And talagang pinanghawakan ko lang yung word na meron ako and yung pinakita sa akin ni Lord yung nag-VIP ako. And today, kung meron man sa inyo, lalo na sa mga first-timer, na ngayon pa lang makaka-experience nito, na gusto nyong maranasan yung divine speed and acceleration ni Lord sa life nyo, inaanyayahan ko po kayong pumunta dito sa unahan, sa lahat ng VIP, sa lahat ng first-timers, and sa mga nag-invite, pakasamahan ko sila sa harap. Congratulations po sa lahat ng pumunta, and today gusto ko lang pong sabihin sa inyo na hindi po kayo nagkamali ng desisyon na pumunta dito sa harap. Na kung meron man sa inyo na nararamdaman nyo na na-left behind kayo sa life, pakiramdam nyo, nahuhuli na kayo or parang wala nang nangyayari sa life nyo na full of stagnancy, today gusto ko pong sabihin sa inyo na mararanasan nyo yung God's divine speed and acceleration sa life na meron kayo. And sabi sa Isaiah 60 verse 22, "When the time is right, I, the Lord, will make it happen." And gusto ko pong panghawakan nyo yung word na yun ni Lord, na sa tamang time niya, ipaparanas ni Lord sa inyo lahat with speed and acceleration. Kaya ngayon, gusto ko po kayong tanungin, handa po ba kayong tanggapin si Lord sa buhay nyo, na siya yung manguna at mag-guide sa light na meron kayo? Kaya ngayon, gusto ko po kayong i-lead sa prayer of repentance and acceptance, and repeat after me po. Panginoon, inaamin ko na ako ay nagkasala at nararapat na makasama ka dahil sa aking mga kasalanan. Ngunit ako ay nananampalataya na si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas ng aking buhay ay tinatanggap ko.
Ito lang ang aking dalangin. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Ngayon po, family, pag-pray natin sila. Let us extend our hands and release blessings over their lives. Father, thank you for bringing everyone here today. Thank you sa kanilang mga puso na open at handa ka pong tanggapin sa life nila. Lord, I pray na i-bless nyo sila ng sobra. Ipakita nyo po sa kanila yung divine speed and acceleration sa buhay nila. Even kung minsan pakiramdam nila na parang delayed or left behind or napopos ang life nila, bigyan nyo po sila ng clarity sa purpose, sa strength sa bawat challenge at sa provision para sa kanilang family. Hayaan nyo po na maranasan nila yung favor, yung guidance, yung protection every day. Lord, let this moment be the beginning ng bagong chapter sa life nila. Help them na magtiwala sa timing nyo, sa plans nyo, at ma-witness po nila ang miracles ninyo sa life. Ito lamang po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. And ngayon, family, merong 3 nangyari sa life nyo. Una, pinatawad na ni Lord yung mga kasalanan nyo. Pangalawa, nakatala na po yung pangalan nyo sa aklat ng buhay. And pangatlo, nagkaroon po kayo ng 2 family. Una, yung biological family, yung kapatid natin, tatay natin, magulang natin. And ngayon po, nagkaroon kayo ng spiritual family. At ayun po ang Raining Light family. And today, let's welcome ang family, ang bagong part ng family natin.